Okay. So, kapag gagawa tayo ng indicator, meron tayong tinatawag na logic. Okay? Yung logic, yun yung idea behind the indicator. Okay? Ano yung nilalaman ng indicator. Alright? So, yung number one dyan, yung tinatawag natin na candle anatomy. Okay? Meron po ba kayong idea ano yung candle anatomy? Sige, open po kayo ng mic mga bossing kasi tayo-tayo yan nandito. Okay? Ano yung meron sa candle anatomy? May idea kayo? Wala, coach. So, mga bossing yung candle anatomy, ito yung nakikita nyo dito sa taas. Okay? Open, high, low, close. Yan yung candle anatomy. Kumbaga, sa ano, sa taong may ulo, may paa, may kamay. Okay? Meron tayong tinatawag na external at saka internal. Yung binanggit ko, external yon. Okay? Yung internal naman natin, meron tayong pangunahin. Yung tinatawag natin na dito, yung respiratory system, skeletal system. Okay? So, yun yung mga yon. Okay? Urinary system. So, yun yung candle, yun yung anatomy natin as human. Okay? Internal yon. So, sa candlestick din, meron tayong tinatawag na may tinatawag tayong external candle anatomy at saka internal candle anatomy. So, tatalakayin muna natin yung external. Okay? So, ano po ba yung external? Ang external natin guys is yung higher time frame. Okay po? Ang external natin is higher time frame. Right? External anatomy natin is higher time frame. Ano pa ba yung higher time frame natin, mga igan? Okay? So, 1 month, candlestick to, mga bossing hindi po siya basta time frame. Candle po. One single candle po. One single candle. 1 week at ano po ito? Palagay nyo ano ito? Pwede nyo pong i-type kung hindi kayo makapag-open mic. May idea po kayo ano tong kasunod? Sige guys, type nyo na lang po. Yan. 1 day. Okay? Yan po yung external, guys. Yan po yung external. So, ang kinukuha po natin dyan sa candle anatomy ay itong mga sumusunod. Open, high, ay, bakit din? Nagaganyan, ay, high, low, close. Okay po? Then, ang internal po niyan, guys, ito po, ang internal po niyan, dito na tayo. Okay? Internal. Naalala ko na naman si trading mama nito. Okay? So, internal. Ang internal po nito, guys, is H4, H1. Yan. Yan po yung internal natin ha. Hindi ko na po ibababa yung time frame. Kasi hindi po ginagawa ng mentor ko yun. Hindi niya ginagawa so hindi ko rin gagawin. Bakit po ganon? Okay?
Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang bunga, di nalalayo sa puno. Okay? So wag tayo lumayo sa puno. Hindi niya ugaling gumagamit ng CRT sa lower time frame. Tapos may time stop din po yan. Okay? So sa candle anatomy, inaaral din natin yung tatlong session. Okay? Siguro naman po familiar tayo dito sa tatlong session na to. Ano po? Okay? So sa tatlong session guys, okay, sessions. Okay? Meron tayong Asian, okay? Meron tayong London at meron tayong New York. Alright? So sa candle natin guys, hindi lang basta yan open, high, low, close. Okay? Ang sessions guys is nagre-represent din sa open, high, low, close. Sa paanong paraan. Guys, Sino ang eh, sino ang opening ng ng daily candle? Anong session ng opening? Asian. Tama. Sino ang closing? NYSE. Tama ulit. Okay? Sino ang body? Kasi, ano eh, magre-ranging man yan, magagawa man yan ng body, di ba? Open, high, low, close. So, within the open at saka close, may body na tinatawag o yung accumulation. Sino po yon? Yung accumulation. Yan, London. Okay? So, again, kapag kinuha natin yung range ng opening ng Asian, okay, at closing ng London, makukuha mo yung tinatawag na body of the candle. Body of the candle. Alright? Pag kinuha natin yung opening price ng Asian at closing price ng New York, makukuha mo yung body ng candle. Okay? So, malaking party po yan. Alright? So, paano natin ihahambing yan dito? So, for first 1 hour candle sa Asian, first 1 hour candle sa London, first 1 hour candle sa NYSE, yan ang kinukuha nating range. Bakit? Kasi kung saan mag-breakout ang price, doon ang direction ng market. O ipakita ko lang po sa inyo para may idea kayo. Huwag na tayong lumayo guys, yung kahapon na lang, kuhain nating sample yung kahapon na. Okay. Ito yung Asian kahapon guys. Thursday. Tanggalin ko lang po yung indicator natin na mag-naked tayo ngayon. Yan, naked. So, ito yung H1. Okay? Now, pagkakuha natin sa H1, saan po siya nag-breakout? So, as you can see, kinuha ko yung high and low ng 6 a.m. 1 hour candlestick. Then, I wait for the breakout. No? After ng breakout, nag-retest, tama? Tumama ulit. Yung green candle, tumama ulit dun sa bakso. And that's our trigger na tawag dito. Breakout and retest. That's our trigger na that is a short. Kung gusto mo siyang gawin position, that is a short position. Copy? And natural, ang kukunin mo dyan is yung sell side liquidity. Okay? Sell side liquidity. There. Okay? Pero, hindi lang natin kinuha yan for an entry. Kinuha din natin yan for direction. So, ulitin ko guys, saan po nag-breakout? Saan nag-breakout yung, yung price? Sa Okay, baba, doon, coach. yan, sa baba. Don't forget kinuha natin yung unang 1 hour candle na nag-close o nagsara ng Asian session.
which is open ng market, edi 7 a.m. natin kukunin yan. Okay? High and low. Wait for the breakout. Pag nag-breakout yan, actually, pwede ka na maghanap ng position dyan sa lower time frame. Since H1 yan, pwede tayong maghanap ng CISD sa M5. Kasi H1 yan eh. Pwede tayong maghanap ng CISD sa M5. Okay? Then, nakita nyo naman nag-retest. Okay? Pag retest niya, hindi naman yan babalik sa Asian High. Ano ba yung Asian High? Yung upper week ng alas 6 ng umaga. Ayun o. Yung upper week ng alas 6 ng 6 a.m. candle. Okay, yan yung Asian High. Hindi yan babalik dyan kung hindi yan mag-change ng direction or mag-manipulate. Copy? So dyan pa lang guys, nakakuha niya na yung direction. Tama ba? Ngayon, kung alas 6 ang ang opening, ang London natin natural alas 12. Pag alas 7 ang opening, alauna ang London. Okay? So ito po, anong oras to ito? Nakikita po ba sa chart anong oras tong candlestick na to? Alas 12. Okay? Yan. Iba ang kulay ko pagka London kasi malilito ako sa kulay eh. Color green yung background. Now, nakita nyo nag-breakout? Nakita nyo nag-breakout? Oh. Saan nag-breakout? Sa taas, coach. Okay. So sa taas. Now, since nasa H1 tayo, hanap ka lang ng CISD sa M5. Okay? Ngayon, titingnan nyo lang lagi nasaan ba sa Asian. Titingnan nyo lang lagi nasaan ba sa Asian. Bakit? Kasi ang Asian, yan ang mag-a-act bilang support and resistance. Pangunahin sa Asian session. So, mula dito guys sa box na ito, hanggang doon sa box na Asian. Sa labi lang guys sa labi lang. Kuhain mo yung 50%. Yan ang unang target mo. Equilibrium yan. Okay? Sa running candle, sa daily running candle, ibig sabihin hindi pa nagsasara, running pa rin. Okay? Yung 50% na yan, yung magsisilbing accumulation phase. Copy? Kapag ang price ay nananatili below 50% ng range ng Asian box at London box, still bearish ka pa rin. When price goes up sa 50% o above 50% ng range ng Asian box at London box, ibig sabihin, nasa bullish sentiment ka na. Bullish na yung trend mo. Sa naked chart yan guys ha, kita nyo naman sa naked pa lang, kita nyo na yung direction, di ba? Now, kung may position ka from dito sa Asian box, ay sa London box pala, I'm sorry. Okay? Kung may position ka dito sa London box, okay? Pag mag-lot size kayo guys, wag niyong buuin ha. Bakit ko sinabing wag niyong buuin? Hatiin niyo yung lot size niyo. Kasi yung unang yung unang entry niyo dito, yung unang entry niyo para ito sa 50%. Full TP mo 'yan. Yung pangalawang position mo kasi hinati mo yung lot size mo na 'yan, break even lang 'yon. Ang pinaka-target mo niyan ito. Yung labi ng Asian box. Hindi na tayo pumunta dito sa Asian High. Bakit? Hindi naman natin alam kung bibreak niya yun o hindi eh. Okay? Hindi natin alam. Ang alam lang natin dyan, Asian box at saka London box, dyan mag-range ang market. Gets? At as you can see guys, yung London low iniwan. Yung Asian high iniwan. Ngayon, sa daily candle, magsisilbi ang daily high, daily low.
Sa running daily candle, magsisilbi ang daily high and daily low. So hindi natin alam kung alin dyan ang babalikan, alin dyan ang hindi. Kopya? We never know. Now, kailangan kasi dyan guys, mayroong masweep. Hindi pwedeng walang high, walang low na masweep. Pili talaga ang market dyan. Okay? Ngayon, in this case, hindi po na-sweep yung Asian. Na-breakout po siya. So, kapag nag-breakout po sa low or sa high, hindi po manipulation ang gagawin ni market. Gagawa siya ng trend or ng expansion sa madaling salita. Expansion kasi nga, pag ganito yung galaw, diretso. Kaya expansion. Gets? Isang direction lang. Now, okay, so kagaya niya, nag-breakout siya dito. Ibig sabihin, kung nag-breakout siya above the Asian high, meaning, hindi siya mag-manipulate. Probably hindi siya mag-manipulate. Mag-expansion siya. Itutuloy niya yung bullish trend. Dito pa lang sa above 50%, alam mo ng bullish trend na. Now, kapag ang price ay nag-close above Asian high, ito sa high na ito sa high, ibig sabihin, strong bullish trend yan. Huwag mong kontrahin, boss. Mahirap yan. Okay? Mahirap kontrahin yan. Alright? Kasi remember, that is a uh, daily. No? Daily. So, malaki ang galaw niyan. In vice versa, kapag dito nag-breakout yan, imbis na ganito ang gawin niya, baba, tapos pasok ulit sa range. Yan, manipulation yan o sweep. Pero kapag ang ginawa, dumaretso, yan, babos, huwag mong kontrahin, okay? Bearish na yan. Dito pa lang sa below 50%, alam mo na bearish na yung trend mo. Pag nabasag niya yung tawag dito, London low, body close nabasag yung London low, body close, huwag mo nang kontrahin, bossing. Strong sell yan. Kopya, so ganun lang yung logic O, na ano ko na emphasize ko na yung Asian at saka London. So, tanggalin ko na to. Okay? Ngayon, New York naman. Ang New York natin is alas 9. Ito, nasa gitna pala. So, ibabalik ko lang muna yung 50% ng Asian at saka ng London. Kailangan ko lang kasi makita yung kung nasaan Para makita ko kung nasaan sa New York nag-open. Ayan. So, nakita natin, ito, alas 9 21. 2100. Ang kulay ko kay New York is blue. Okay? It's a sign of America. Okay, blue. Okay? So, ayan na siya. Color blue Now, nasaan ang break, above. Okay? Above 50. So, ibig sabihin, nasa bullish sentiment si New York. Ngayon, ang confirmation natin dyan, kung saan magbe-breakout. Kung saan magbe-breakout. Halimbawa, nag-breakout siya dito sa ilalim, di natin papansinin yan. Bakit di natin papansinin? Natural, yung opening niya nandun sa nasa itaas ng 50% Manipulation yan, biglang gaganito yan, no? Copy? Hindi kasi ma-invalidate itong 50% na ito, liban na lang kung mag-close siya dito sa ilalim. Kopya? So, mas maganda, wag natin salansangin yung trend. Now, in this scenario, hindi lang siya above 50% nag-close. Ang breakout niya saan po? Breakout niya saan?
Yung New York box natin, saan po nag-breakout? Above 50%, okay? Above 50%. So, above 50%, and then, yung New York box natin, ang breakout sa kanya, sa itaas ng box. Sa itaas ng New York box. Ito, candle close na to. You have to make sure na close na yung candle ha. You have to make sure na close na yung candlestick. Okay, so, nag-close na siya rin eh. Diyan pa lang guys, alam mo na 2 versus 1 yan. Ang London, sa itaas ng breakout, ang New York mo sa taas ng breakout. So, that's a bullish, okay? Ngayon, saan ang target mo dyan? Hahanapin mo dyan na saan yung previous buy side liquidity. Ito yun, PSL. Okay? Ngayon, nakita mo dito na breakout na yung BSL mo dito, di ba? Breakout na. Na breakout din yung Asian Max mo. Sana yung susunod mo? Ito na. Yan. O, ito na. Yung BSL na yan. Okay? So, that's your target. So, pwede mo talaga siyang gawing una, pang scalping mo. Pwede mo rin siyang gawin pang swing. Pwede mo rin siyang gawing direction lang. Kagaya ko, ginagawa ko lang yan target. Pero naghahanap talaga ako ng full confluence para pasukin ng buy, pasukin ng sell. Ang akin lang, kita ko na yung target. Buy side liquidity, sell side liquidity. Tapos yung direction, malinaw. Nakuha po ba mga bossing? Nakuha? Klaro na yan, wala na kayong tanong dyan. Okay. Kung malinaw na yan, dako tayo dun sa ano sa pangalawa.